So kung meron tayong 1 bilyong piso, ano yung gagawin natin dun? Saan galing yung 1 billion pesos? Napulot ba natin? Na ano, tinangay ng baha tapos napulot natin. Nakamaleta ba yan? Nakamaleta. Hello! Welcome back sa Liknain Podcast. Kasama ko ngayon si Philip at si Cherry. So may episode kami dati na kung saan bilang mga postdoc pinag-usapan namin kung ano yung mga pwedeng maitulong ng mga postdoc sa Pilipinas. At gusto namin ituloy yung usapan na yun ngayon, mga 1 taon nakalipas pagkatapos ng episode na yun. So tingnan natin kung ganun pa din yung mga perspectives namin bilang tumanda din kami sa mga positions namin. Pati gusto namin magdala ng mga bagong topics tungkol sa kung ano ba ang mga maiaambag ng mga postdocs sa Pilipinas. At una itatanong ulit namin, nasaan ang mga postdocs sa Pilipinas? Meron ba? Wala. Parang wala. Oo. May mga ilang positions, postdoc positions kasi Yeah, sobrang parang konti nyo very talaga. rare. Oo. Kasi ang ano So, kasi, di ba, ayun. ang idea kung bakit walang post or very rare ang postdoc sa Pilipinas kasi mahal. Oo. Oo. Ay tapos para pala sa viewers natin 'no, na hindi pa napapanood yung previous episode namin tungkol sa postdoc. So yung ibig sabihin ng postdoc ay postdoctoral researcher. So ibig sabihin may mga PhD na kami lahat and nandun na kami sa track ng pagiging independent researchers para makabuo kami ng own research groups namin in the near future. So yun yung postdocs. Pero ano ba yung level of research? Ano yung difference ng level of research compared to halimbawa PhD student or or assistant prof or iba? Oo. PhD level kasi toward independence na talaga papunta ang postdoc. Nandun ka after ng PhD mo, which is supervised ka ng expert. Tapos yung postdoc is yung stage kung saan i-figure out mo kung ano yung gusto mong ituloy na research, pwede mo ituloy dun sa direction ng PhD research mo. Or pwede ka mag-craft ng bagong path mo in research. Pwede ka mag-discover ng bagong science toward independence. So ultimately, pwede ka din mag-shift sa industry if you want. Madami yung postdocs na kilalang nag-shift toward industry. Spending time postdoc tapos mag-industry or immediately after PhD mag-industry sila. Pathway yung mga yan. Yung canonical pathway is toward permanent position sa academia. So researcher sa isang institute or professor teaching position. Gusto kong idagdag pala sinabi mo kanina kaya yung yung sabi mo mahal yung postdoc kasi yung salary ng postdoc again yung stage nila is in between PhD student and assistant professor. So yung salary nila in many countries, kung ano yung sweldo dun, nandun sa gitna ng dalawang positions na yun. Mm. Yeah. Tapos yung gusto ko lang din idagdag no kasi in terms of I mean skill wise, syempre yung level of research na ginagawa bilang ng postdoc ay yung pinagkaiba kasi sa PhD, yung PhD may time constraint sila na parang within this number of years kailangan matapos yung research para may ma-defend sila na Mm-hmm. thesis. So mas yun, parang mas pipiliin mo yung isang topic na kayang matapos within that time frame. Sa postdoc naman, syempre may ganoong constraint kasi 'di ba para ma-renew ka naman sa contract mo as postdoc, kailangan may ma-produce ka na outputs. Hmm. Pero siya, pwedeng yung output mo ay sa mga collaborations kung hindi ikaw yung main author. Hmm. Tapos pwede din na sa mga research papers na main author ka din. Pero sa PhD kasi mas focus na dapat ikaw yung main kasi syempre magiging dissertation mo yan at i-defend mo yan. So dapat naka-focus siya na ikaw yung main researcher tapos pipiliin mo yung kaya mo siyang matapos within yung time frame ng PhD student. So mas constrained yung mga topics na pwede mong gawin doon. Sa postdoc mas malaya kami in a sense. Piliin yung mga topics kasi na-develop na rin naman namin yung problem solving skills and so on habang nagpi-PhD kami at
ina-apply na lang namin yung mga yon sa mga wider area ng research topics. So, ganun, tingin ko yung pinagkaiba skill-wise. Yung discipline, dadagdag ko. Mm-mm. Discipline din naman ng mga PhD students. Kaso yung sa level ng postdoc kasi after earning your PhD degree, na na-develop mo na dapat yung discipline na kahit walang kailangan supervisor na mag-push sa'yo na gumawa ng progress or na-enjoy mo yung science mo, hopefully. So yan yung ano. So yung mga postdocs ay talagang mga scientists na. Kahit mga PhD students ay mga scientists na naman. Kasi postdocs ay talagang mas ahead lang ahead sa part na yun. Yung discipline ay feeling ko mas built na din kasi yung postdocs ay nasa stage nga kasi na dinidecide nila kung ultimately kung gusto nilang ituloy pa ba sa academia or mag-shift toward outside academia. And may maturity, may mas level ng maturity. Yung scientific maturity na pinag-usapan din natin sa isang episode pa natin. Oo. Pwede mo din sabihin ng fighting experience. Yung experience. Madami nang pinaglabanan. Tapos tingin ko yung maganda din kasi sa postdoc kasi mas more din siya sa paghanap ng own research grants natin. Pero syempre, di ba, kailangan may track record na tayo ng mga publications sa specific field na yon. Tapos sa postdoc, mas ano na rin siya. Mas yung nagiging focus ay leaning na rin towards sa paghahanap ng own research grants para may pera ka na pang-hire na rin ng ano. Oo. Pero yan din yung ng mga estudyante. Yan din yung isang difference ng PhD student and postdoc. Kasi for PhD students, yung seed ng topic nang galing pa rin sa supervisor. Tapos pares Diba? kayo nag-work para ma-develop yung topic. Pero pagdating mong postdoc, parang usually ikaw na yan no? You build your own boat. Tapos ikaw din mag-frame para kapag isubmit mo siya as proposal for funding, tingnan natin kung ma-approve or not. Kapag hindi, sorry. Wala kang panggastos. Tapos gusto ko din dagdagan yung point ni Cherry, no? Kasi di ba sabi nga ni Cherry, yung PhD topic ay parang seed siya ng isang topic na galing sa supervisor mo. Pero yung maganda kasi dyan sa sa PhD at kung syempre maayos din yung supervisor mo, yung goal ng pagtitake ng PhD ay at the end of your PhD, mas may alam ka na sa specific topic na yon kaysa sa naging supervisor mo. Mm-hmm. Ayun. Kaya as postdocs, nagiging more independent dapat. Yeah, so ano rin siya, no? Yung skill building mo din as postdoc is paano mag-isip ng research topic. Anong idea yung good. Kasi sa totoo lang, di ba, parang ang daming research ideas everywhere. Pero napaka konti ng na-approve for funding. Kasi sometimes may mga funding agency na gusto nila, there are certain fields na mas gusto nila. Halimbawa, may people na to go with the flow. Halimbawa, kung ang trending ngayon is quantum something or AI something, gusto nila may ganong keyword yung mga i-approve nila. Kasi yun yung may sure na output. Yung may buzzwords. Oo. AI. Pero di ba parang kung ikaw yung field yun, parang paano mo lalagyan ng connection? So, challenging din siya in a way kasi kailangan yung sabi sa akin nung PI ko ngayon, sinabi niya is there's a difference between going in the wave or making the wave. Yep. May i-bring up ako na related nga din dyan na mafe-feel mo lang bilang postdoc. Or baka may mga PhD students din na nakaka-feel nito. Kasi sa stage na natin ngayon, ako, nafe-feel ko na yung, ano man tawag dito, yung feeling na gusto mong i-take yung chance kasi na i-set apart yung sarili mo din talaga sa ginawa mo din dati or gumawa ng something na talagang or mag-try ka lang na gumawa ng something na
original or hindi ka nagbi-build na yung nafe-feel mo na incrementally based sa past science na wala namang masama doon kasi part naman yun ng part naman yun ng science ever since talaga yung incremental building at mahalaga yun kasi yung sa iniisip ko lang baka matanda lang ako kasi 30 years old iniisip ko may remaining prime years pa ako siguro na makagawa ng makadevelop ng something na original research, hindi mahalaga kung masasite siya o hindi. Hindi mahalaga kung may mga makakabasa o hindi. Kaso, so, so relate ko lang dun sa binanggit mo, Cherry, din na yung, yun nga, sa postdoc years, nandyan yung mga urges na ganyan. Hindi ko alam kung kayong dalawa na, Oo, feeling ko, ba? Oo. feeling Diba? ko, parang, ako din naman, parang nag-start din ako ng research track, thinking na, alam mo yun, maka-discover ka ng something new na how to say it, magkakaroon ka ng bud for a new field of science, ganyan. Di ba, yung mga ambitious goals, feeling ko yun mga few years ko, ganyan yung mindset ko na, I will initiate something, mga Einstein's theory of relativity level of research, ganyan, mga groundbreaking. Totoo. Pero siguro, Oo. dahil medyo tumatanda na rin ako, I would say na over the years, humble ka kasi ng science eh. Di ba, the academe itself would humble you na parang, tangay, kini ka ganun kagaling. yung mga Hindi ganun kasi ano na Einstein. parang, tangay, mas magaling sila, mas malapit yung topic nila. Michael Faraday. Imposter syndrome na pala to. Doon lang. Yeah. May episode din tayo dun. May episode din tayo dyan. Pero may gusto din pala akong idagdag kasi kasi kung ibabalik natin sa Philippine setting, yung pinag-usapan natin tungkol sa experience dapat ng PhD student at postdoc dapat magkaiba siya. Pero napapansin ko kasi, example, pag pinanood ko yung mga guest doon sa podcast ng kapatid ko, yung Behind the Science. Kasi karamihan ng mga guests nila doon, mga Pinoy scientists din, di ba? Or parang halos lahat. May At postdoc kinikwento nila yung experience nila ng as master student sa Pinas, tapos nag-PhD sa abroad, na parang naging mas mahirap pa yung masters nila sa Pinas compared sa PhD abroad dahil sa ang daming challenges na parang yung mga challenges na yun dapat na yun para yun sa mga taong may mga PhD na. Totoo. Kaya yan. parang yung iba sobrang tagal ng masters nila kasi yung mga challenges na yun. Yeah. Dapat hindi yun parte ng master's program. May mga 7 years masters na sa master student, pati mga 10 years PhD students sa Pilipinas na illegal na sa ibang bansa, alam mo yun. Totoo yan. Ayan, ako, main example. 5 years ako nag-masters. Kaya rin, parang dahil sa isipin mga mo din, di ba? Parang, yun, I would agree in that observation. Yung challenges na na-encounter ko sa tagal ng stay ko sa masters, na siya parang minsan nga hindi on a research or scientific level. Kasi, if you were in a different country, yung problem mo na, halimbawa, just procurement, bumili ka lang ng something. Minsan, isang taon inaabot sa Pilipinas to buy something. Pero pag sa ibang bansa, bumili ka ng anything, kahit gaano ka mahal yan. Next week, next day, andyan na. Yung mga ganon, basic logistics sometimes is even a challenge para sa mga estudyante sa Pilipinas. Kaya minsan, ang tagal din mag-proceed, mag-move forward ng research. Oo. Yung experience ko nga dito, kasi may binibigyan kami ng desktop, di ba? Lahat naman tayo siguro binibigyan ng desktop pag nasa office tayo. Ng alin? Desktop na PC. Pag nasa office, di ba? Ako dati may option ako kung gusto ko ba ng laptop or desktop. May laptop na ako, so sabi ko desktop na lang.
Ganon, Eh dalawa. di yung desktop walang webcam yun. So sinabihan ko, pwede ba ako magpa-order ng magandang webcam para sa mga Zoom meeting? Tapos next day, in-order lang Oo. yung webcam. Next day, dumating na. Oo. Tapos inisip ko, kung sa Pilipinas to siguro simpleng, ikaw na lang bibili ng webcam mo kasi sobrang hassle. Oo. Next year ka na magkaka-webcam. Mag-ano ka pa Tapos na yan? yung position mo. 3 quotations. Oo. Tapos na yung position mo. Tapos nagka-web. Oo. Bago ako magka-web. Tapos na yung COVID. Tapos wala ka pa rin sweldo. Wala ka ding sweldo. Lalakad mo pa din. Oo. Gusto ko lang ibalik ng konti kanina kasi yung magandang stage sa pagiging postdoc nga is you try to make something that sets you apart. Kahit hindi naman sa question ng magsasucceed ka o hindi, but it's the stage to try. Yeah. Kaya ako din naiisip na mahalagang dumami ang mga postdoc sa Pilipinas at lahat ng respectable na research laboratories has postdoc positions. Kasi ito yung mga guys na expert na magta-try ng something original to set themselves apart. Ultimately, kung succeed sila and pwede mo siya tingnan statistically, kung madaming postdocs, this puts the name of the lab together with them kasi yung mga gagawin nila patent or publications, palagi na dyan yung pangalan ng lab ng university, highlighting the importance of having postdocs in the research laboratories sa Pilipinas. Kasi talagang missing component siya. So with that, tapos na yung intro natin sa main topic. Yung main topic natin ngayon ay, so kung meron tayong 1 bilyong piso, ano yung gagawin natin doon? Saan galing yung 1 billion pesos? Napulot ba natin? Na tinangay ng baha, tapos napulot natin. Nakamaleta ba yan? Nakamaleta. Bumaha, tapos ang daming mga natangay, tapos may napulot tayong maleta na mga maleta at siguro isang truck. Ikaw na muna, Philip. Ako? Siguro yung una kong gagawin dagdagan natin yung mga scholarship. Tapos wag nating i-confine sa mga parang mga specific na na courses. Oo. Kasi feeling ko yung kalaban niya ng progress kung i-restrict mo yung mga tao sa kung ano yung mga pwede nilang i-explore na topic. Kasi mali siyang science kasi sa 'di ba sa case natin Reggie, nasa fundamental research yung mga ginagawa natin, 'di ba? So kung i-restrict mo yung mga pwede lang pag-aralan sa fundamental research, kalaban siya ng progress kasi kaya nga siya fundamental kasi gusto mong 'di ba, malaman or ma-predict kung ano yung mga mangyari. Tapos hindi natin alam kung saan pupunta yung mga yon. Isang magandang example yung 'di ba, yung relativity ni Einstein. So ano yung mangyayari sa light or kung sa atin kung yung mga speeds na natin ay almost the speed of light, 'di ba? Tapos napunta na siya kung saang applications, yung pinakamagandang application yung GPS na yung global positioning system na kung wala yung relativity, sobrang laki ng uncertainty sa location mo, 'di ba? Pero syempre nung ginawa yung theory na yun, hindi naman ina-expect na ma-apply yun sa pag locate mo, 'di ba? Sa location mo. Magdadagdag ako dyan kasi doon nga sa sinabi mo mga scholarship funding na hindi mo siya i-confine sa very specific topics. Una si Einstein hindi mo ma-fund sa Pilipinas So mga centuries behind ng Pilipinas upang ma-fund si Einstein kasi kung yung nandun sa application yun nakalagay na kailangan naka-specialize ka sa AI, agriculture, wala nang chance ni Einstein mag-apply funding o maging scholar sa Pilipinas. Wala, zero. Actually, Centuries behind ang Pilipinas na mag-produce ng Einstein, Hawking, kahit mga experimentalists. Kasi kahit naman mga experimentalists, specific din yung topics. Alam mo kung pagde-develop ng related sa RNA yung research mo, gaya ng ginawa ni Kathleen Carico, halos di nga din siya ma-fund sa Pilipinas So nandun yung issue ng paglalagay nga or pag-focus sa very specific topics.
kino-compromise mo yung actual na tunay na scientific progress. May ano naman siya, siyempre may good intentions behind naman dun sa paglalagay ng specific na topics na yun. Kaso hindi lang siya talaga yung way na mag-produce ng hindi siya yung mga hindi na produce yung groundbreaking sciences ng ganung way. Palagi siyang would come from place of creativity, which means wala ka dapat box sa science na pwede gawin ng scientist. Pag nilagay ka ng box na yun, binox mo yung creativity, wala na yung chances na yun. Kinikill mo yung creative productivity ng scientist. So kailangan ko idagdag na centuries behind yung Pilipinas sa pagpo-produce ng Einstein. Wala kang magiging Einstein, Hawking, Ramanujan, walang makukuha yung mga yan. Wala silang Siguro on funding. that note, no, napansin ko rin kasi na I think sa Pilipinas, the fundamental sciences or yung mga theoretical scientists, hindi sila nabibigyan ng funding masyado. Di ba? Oo. Parang karamihan ng parang karamihan ng mga proposals na approve for experimentalists for applied science. I mean, technically, kasi equipment, matakot talaga sa pera ang applied sciences. Pero parang dahil doon, nagkakaroon ka ng inequality na hindi mo na masyado napapansin yung nasa theoretical side. Kasi basta sabihin mo, papel at ballpen lang naman kailangan nila eh. Pero that's not true, right? Kailangan mo ng computers for simulation, for whatever purpose you need, software licenses, ganyan, magkano rin yun. Meetings, collaborations, clusters. Oo. So parang nagkakaroon din ng disparity doon na iniisip natin na kapag theoretical, ang puhunan mo lang dyan, utak at papel at ballpen, di ba? Ano kasi yan eh, sobrang outdated ng view. Theoretical physics din ng mga 1960s o 1950s. Kasi kahit nga by 1980s, yung mga theoretical physicists na naka-gain ng edge ng 1980s, natutunan nila i-utilize yung technology ng time nila. Oo. Which requires, syempre, some funding. So, on that end, idadagdag ko nga, kahit nga yung, syempre, experimental physics, halimbawa, or sciences, would require a lot of money. Hindi naman zero din yung nire-require ng theoretical sciences kasi hindi siya ganun kalaking amount din. At the same time, dahil nga dun sa disparity na binabanggit mo or halimbawa yung kapag nag-a-apply ka, may mga nakasulat na niche topics, tapos wala yung sa'yo dun, discouraging na siya eh. Sa part pa lang na yun eh. Kaya ang dami mga theories sa Pilipinas, di na nga nag-a-apply ng funding eh. Tapos parang di ba? Pag makita mo kasi yun, parang mapapaisip ka na lang, so, anong ginawa ko buong buhay ko? Kung wala, bakit pa ako nag-aaral mga ilang taon tapos maghanap ako ng funding para sa research na gagawin ko tapos wala sa kahit anong kategory, parang nagsayang ka lang ng buhay mo, di ba? Totoo yan. Totoo yan. Tsaka, di ba, parang in that way, halimbawa kayo, pares na kayong highly trained outside the Philippines, parang nakaka-discourage bumalik knowing that hindi wina-welcome yung topic nyo. Diba? Or, in a way, technically, ganun yung nangyayari, diba? Hindi naman namin alam yun. Ano mong gagawin namin sa topic na yan? Walang mag-iambag sa Pilipinas yan. Wala mo mag-play the game or lagyan ng AI yung topic mo or gumawa ng kung anong related sa agriculture. Magandang field sim yan. Walang no shots fired. Yung sinasabi ko lang kasi yung pag naglalagay ka nga sa scholarship, alam mo, may specific topics ka lang or funding, may specific topics ka lang. Tapos halimbawa nag-apply ka from a place, expertise na labas dun, ipipilit mo siya which is compromising your science. That's true. And then na-downplay yung yung skills na na-develop mo. Kasi parang, kahit na ito, naging super specialized na ako in this field, pero dahil kailangan mag-match yung topic ko, yung gusto ko mangyari with kung ano yung gusto nilang mangyari, parang mag-scale baka na parang, teka, i-adjust natin para ma-realign natin. Na parang nadidiminish yung ambag mo. Kasi kailangan mag-focus ka sa kung ano yung hinahanap lang nila. Totoo.
Pati na-imagine ko na totoo yan, hindi lang sa fundamental sciences kahit sa kahit naman sa experimentalist, so Oo. valid to sa lahat ng yung kino-compromise mo by having this very specific or alam mo sasabihin mo na highly encouraged na nakafocus dito yung application. Tapos gagawa ka ng proposal yung scientist which is not an expert in that field. Gagawa siya ng proposal to frame himself in that position na sobrang compromising sa science perspective. Unang haba-haba ng forms, 20 pages kung kung hindi pa lagpas. So, mas madami pa akong nakuhang funding sa labas ng Tapos Philippine yung mahirap pa dyan, di ba? lang. Yung mahirap pa dyan, syempre kung mag-apply ka para sa isang proposal, dapat may track record ka na, di ba? So, dapat may publications ka na related dyan sa research na Pero wala naman nilalagay mong sa proposal. Exactly. kasi very specific yung hinahanap nila. Oh, checkmate. Parang chicken and egg problem na lang, no? So, Oo, yung... kaya diba, parang ako personally, minsan naka-discourage talaga kasi knowing na, limbawa, hindi belong sa trending topic yung ginagawa mo. So, parang, paano ko masisingit yung ginagawa ko sa diba? Parang, yung pangalang pag-publish pa nga lang, pati yung mga publishers ngayon, diba, minsan gusto nila na may publishable keywords din sila na hinahanap. Hindi lang siya basta, uy, bagong science. Kasi, kung isipin mo, maghahanap din sila ng pagbibigyan ng na person for review eh. So, gano'n. So, parang ang daming challenge. Kaya minsan hindi mo maiisip na. Parang maiisip mo rin na medyo nakaka-discourage din na magtuloy. Knowing na questionable yung position mo in the next few years. Naisip ko lang na medyo nga siya, medyo cloud chasing na na mentality. Yeah. Yung cloud chasing sa academia, no? Oo, sa totoo lang ba? Nung nanalo ng Nobel Prize sa ng trending graphene, halimbawa, ang daming mga research topics, biglang, mag-add tayo ng graphene. Hanggang hindi mo na alam kung some random things, biglang magkakaroon ka ng graphene dyan. Tapos may biglang isang malaking graphene community. So, ganun yung nangyayari, di ba? Kasi, technically, lahat tayo gusto natin magkaroon ng recognition. And to do that, one way is to join the trend. Adapt mo yung keyword. Ride the wave. Totoo naman yan. Pati, hindi ko naman siya nakikitang masama ngayon mag-ride the wave. Kaso, yung kapag siguro, hindi bilang early career scientist, gusto mong mag-ride the wave kasi madami kang makikilala. Actually, nag-open siya ng madaming doors din. Kasi yung kapag nakita, ang nag-ride the wave ay funding agency, iba na yung opinion ko eh. Totoo yan. Actually, kasi yun nga, ganun, diba? I don't know if it's the same in Germany. Pero halimbawa, dito kasi, may mga funding agency na iba-iba yung style. May mga iba naman na open topic. So, sabi ka lang ng field mo, halimbawa, pwede sa akin mag-go into optical science and engineering, ganyan. Okay lang yun, very generic. Pero there are some funding agency na nakaspecify kung anong topic dapat mag-align yung research mo. So, kung halimbawa, gusto ko mag-submit doon, tapos ano yung optics related lang, may kita ko na, kailangan may para siyang synergy ng optics and AI. Di wala na, di ba? Wala na. GG. Compromise. So parang, okay, so hindi na ako mag-submit. Di ba? Ganyan yung feeling. Palagi. Ikaw ba, Cherry, anong gagawin mo sa 1 billion pesos? Kunwari napulot mo. Siguro since may pa-scholarship na si Philip, ako as an experimentalist, gusto ko ng equipment. Totoo lang kasi, di ba? Ang mahal kasi ng gamit for experimentalists. Tapos, the kulang yata yung 1 billion. Kulang ata yun. Kulang yun, sa totoo lang.
Kung pwede bang 1 billion per year, baka maano pa natin yan. Pero ang hirap kasi na, yun nga, kung maghahanap ka ng niche na topic for funding, tas wala ka namang gamit for it, di ba? Parang, Oo. uy, make it make sense, eme. Oo. Di ba? Parang, halimbawa, nung nagkaroon ng Ato Second, yung last year na Mm. Nobel Prize, syempre gusto natin, uy, magandang idea yan na, na pwede tayong magkaroon ng Ato Second research, pero wala tayong gamit para dyan, boy. Walang gamit para dyan. Tapos ano dyan eh, yung lab na kailangan mo para dyan, underground eh. Oo, mga electromagnetically isolated pa ata kailangan mo dyan or what. Oo. Yan, so very sensitive. Tapos parang, yung mga ganun pa lang, nakikita mo na yung level of research na ginagawa sa ibang bansa. Tapos mapapansin mo na ang layo natin. Di ba? Oo. Parang napag-iiwanan tayo kung kahit nga sa within our region lang, Southeast Asia, pangilan na lang tayo, di ba? Yun yung nakakalungkot. Parang kasi kung tutusin, ang daming bright minds in the Philippines. Pero hindi natin sila Bigyan ng chance. mabigyan ng chance. Wala, di ba parang tayo, nagpo-postdoc pa tayo sa ibang bansa kasi better yung training sa ibang bansa. Mas ma-harness tayo sa ibang bansa. So, mas maganda rin na eventually, so, yung Pilipinas can stand on its own in terms of science. Pero I don't think 1 billion would be enough. Sa Tapos equipment feeling mo. ko din kasi dyan, for example sa issue ng procurement no at mga challenges na fini-face natin bilang scientist. Tingin ko kasi dahil population-wise, minority tayo. So kung ano man yung concerns natin, Oo. wala siya sa priority kasi nasa minority tayo. Yeah, Tingin ko and I think the So, system itself, di ba, parang halimbawa, yung how the bureaucracy of how everything goes, hindi siya designed to help. Di ba, halimbawa, ang pagiging PhD student, 3 years. To help minorities. Oo, tapos minority. konti lang yan, hindi siya papansinin. Kahit pa sabihin mo na, kailangan ko na pong mabili to kasi gagraduate ako ng ganito eh. Tapos paghihintayin ko ng 1 taon, di ba? Parang sabi nga ni Cynthia Villar dati, di ba? Research kayo ng research, ano ba ginagawa niyan? Di ba? Kahit yung mga lawmakers natin, hindi pala familiar kung ano ibig sabihin ng paggawa ng research. Yun yung mahirap. Yan yung pumapatay ng creativity. Yan yung mga magbe-behind ng science ng bansa nyo ng ilang mga dekada. That's true. And dekada ha, mga ilang dekada, hindi lang ilang years or ilang months. Ang bilis ng progress ng science ngayon. Yun nga in terms of fighting chance nga. Kasi naniniwala ako na magagaling yung mga Pilipino, matatalino, pati sobrang resilient ng mga Pilipino nag-a-apply sa science. Yung sa sinabi mo kanina na behind ang science ng Pilipinas kahit within Southeast Asia, hindi yan hot take, fact yan. Pag tumingin ka sa ginagawa ng Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapore, ang dami na nilang ginagawa sa physics, fundamental sciences. Madami na silang PhD graduates, sobrang behind ng Pilipinas. Di tapos kung isipin mo din kasi, this year ay 100 years ng quantum mechanics. So, isipin mo pa lang, so 100 years ngayon ng quantum mechanics. Tapos, for example lang, gano'n na ba katanda yung NIP, di ba? Yung National Institute of Physics, for example, at kung kailan siya na-found. Actually, hindi ko alam kung anong taon, pero based pa lang sa... Or 83. 1983, di ba? So, yung quantum mechanics, 100 years old na. Tapos yung NIP, for example, ilang taon pa lang yan. Kung 1983, ilan yan? 25 plus... Mga 30 to 40. Mga 42. So, parang, di ba? So, sa 100 years ng quantum mechanics, for example, yung physics sa Pilipinas, nag-exist pa lang mga around 40 years. So, kung gusto nating mahabol yung global na level,
kailangan natin mag-push ng more effort kasi behind na tayo ng 50 to 60 years. So, ibig sabihin, kailangan pa natin mag-exert ng more effort para mahabol yung gap na yun ng 60 years. Totoo. 60 years. May may ibibigay ako na nakakalungkot na fact na tuwing iniisip ko siya nalulungkot talaga ako. Walang shots facts naman itong mga to kasi yung theoretical physics group ng NIP ay mas nauna pa yung founding nila kaysa sa theory group ng high energy group ng Academia Sinica sa Taiwan. At pag tiningnan mo ngayon sa position ngayon, sino mas sobrang developed. No shots fired nga again. Una mga past members tayo naman tayo, Philip, ng theory group. Tapos mahal natin yung mga advisors niyan. Kaso may nangyari in between na sobrang behind talaga yung at least dito sa aspect na to, na I would not be surprised if mas malaking scale yung mas na behind more than just yung theoretical sciences. Talagang mas malaking scale, kaya sobrang behind ng science ng Pilipinas overall. So nalulungkot ako isipin yan kasi mas madaming may head start ang Pilipinas dati na wala na talaga. Ngayon ay negative head start. Oo. Tapos yung best na pwedeng magawa is mabigyan ng chance yung next generation. Mabigyan sila fighting chance kasi mas lumiliit yung fighting chances na yan Tapos pag tingin ka sa perspective nila, halimbawa, kung maging bata ako ngayon, gusto ko maging physicist, tapos titingnan ko kung anong fighting chances ko, lalo pupunta akong experimental science, gusto kong gumawa ng pinakamalakas na lightsaber sa mundo. Titingnan ko may chances akong mako-contribute or kung may mapupuntahan ba akong Pilipinas or magko-contribute na lang ba ako sa ongoing brain drain sa Pilipinas kasi so mag-aaral ako sa ibang bansa kasi mas maganda ang chance ko dun. Ang lungkot niya isipin kasi ang Pilipino mas maganda pa ang chance niya sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. That's true. Exactly. So, sa akin, scholarship kay Cherry, para sa mga gamit. Ano yung sa'yo, Reggie? Yung ako gagamitin ko yung pang-hire ng mga postdocs kasi yun nga, starting from the perspective na sobrang behind ng science ng Pilipinas, sobrang konti ng specialist, ng mga experts, mga tunay na experts, PhD level graduates na independent sa kanilang research. Sobrang konti niya. Minority ang scientists sa Pilipinas. Pag nag-voice out sila, may clout ka lang ng konti kaso biglang mawawala na yung hype. Kasi minority, may mag-generate ka lang clout kaso kung papakinggan talaga kayo, minority kayo 1 billion pesos. Ang salary ng postdoc ay between PhD student to assistant professor. So halimbawa ilalagay ko yan sa 80k pesos. Medyo mababa siya globally ngayon. Mababa, globally. Mababa siya globally. So, sobrang baba na hindi mo alam kung may ma-hire kang postdoc talaga. Kaso maging hopeful lang ako. Halimbawa, i-sell ko siya na magandang lugar ng Pilipinas, mataas yung potential. Madaming beach. So, may mga taong gusto pumunta doon. Baka may mga gusto mag-stay tapos sobrang friendly ng mga Pilipino. So may postdoc salary ka monthly na 80k per month. So per year ilan yung niyan? Compute nga natin yan. Mga 1 million pesos na salary per year. So i-cap mo na doon. So per year 1 million salary. So ang 2-year postdoc position ay 2 million. So may postdoc ka ng 2 years. Tapos may 1 billion pesos ka. 2 million. Nag-fail yung math ko mo. Ewan. Ilang postdoc? Wait lang. 50 ba? Wait lang, may mga PhD tayo, kaya nating compute to. Hindi tayo specialist ng art. So sabihin natin 80k per month yung magiging sahod para sa postdoc. 500 yata. Simplify na lang natin sa 1 million yung yearly salary. 1 million. Kung 2-year contract, meron kang 2 million per PhD, per postdoc.
2 times 500 is 1 billion. Nga, 500 postdocs ang ma-hire mo. Oh, para sa 2 taon, no? Oo, Tama. tapos mabibigyan mo ng fighting chance niya ng science ng Pilipinas eh. Mm. Kasi yung specialty nyo ngayon biglang lalawak ng sobrang dami. Tas PhD level graduates to mga to, makikita yan ng mga bata. Mahalaga kasi nakikita ng next generation eh. Yeah, iba pa rin Makikita yung ng mga next visibility. generation. Oo, makikita nila yung mga science na ginagawa nitong mga to. Pwede sila ma-inspire. At the same time, yung level ng contributions na pwede gawin ng postdoc, maliban sa research, pwede sila tumulong sa pag-supervise ng students. Yeah. Sa teaching, ilalighten na lang teaching duties din. Pwede sila tumulong doon. May mga postdocs na partly may teaching positions. Ideally, ako palaging gusto ko na mag-research lang sila, nakafocus doon. Kasi mabibigyan mo ng fighting chance talaga yung Pilipinas. So isipin mo, 1 billion pesos for 2 years makapag-hire ka ng 500 postdocs. At hindi yan necessarily mga syempre gusto kong mag-hire ng mga PhD graduates galing sa Pilipinas. Kaso hindi naman ganun kadami yun, totoo. Kasi isa yun part ng problema. Kasi kaya nga minority pang postdocs o halos hindi nag-exist yung konsepto niya kasi hindi madaming PhD graduates. Kaso 500 positions, makapag-hire ka from abroad, makapag-target ka ng mga graduates from Taiwan, sa Japan, mga katabing bansa na gustong na baka gusto mag-spend ng time sa Pilipinas na mag-build ng research na makatulong, makapag-build ng lifelong na expertise din, mag-gain ng expertise. At naniniwala akong marketable na place ang Pilipinas eh. Kasi sobrang, daming isla eh. ang ganda ng Pilipinas eh, marketable siya na place. Hindi Metro Manila. So, palagi mo dinarigdag yun. Marketable ang Pilipinas na place eh. So, kahit pa 80k pesos na maliit na sweldo yan bilang postdoc. Ngayon sa lahat ng audience natin na postdoc na nakikinig, alam nilang totoo to. Maliit ang 80k. Itong pinakamaliit na sweldong makikita mo sa postdoc. Sa kahit saan. Kasi at the same time, gusto mo maging fair nga in between PhD student and assistant professor. So, nilagay ko na lang doon. Tapos, tinaas ko siguro ng konti kasi sobrang baka pag kumuha ka ng mas mababang sweldo pa, sobrang demeaning na or nakakaliit na. So, nandun. Yan. So, ayun, 500 postdocs na may 2-year positions. Kung gusto mong habaan pa yung positions, pwede mo gawing pwede mo baba sa mga 300 na postdocs, 3-year positions. So, 3 taon may experts ka na gumagalaw independently. Binibuild yung science ng Pilipinas, binibigyan ng edge, pati fighting chance yung science ng Pilipinas for the next generation and decades to come. Tapos, as perspective lang, kung gaano kadami, actually hindi ko alam kung gaano kadami yung gumagraduate sa Pilipinas, buong bansa, as PhD every year, no? Pero nung graduate kasi ako, 2023 yun, yung PhD graduates sa College of Science sa UP Diliman, parang around 30, which is already highest na sa buong record ata ng College of Science. So, isipin mo yun, no? Yung sa buong population ng UP Diliman, example, I think yung population ng UP Diliman na students around 10,000 ata eh. Parang somewhere sa ballpark na yun. Tapos, yung gumagraduate na PhD students, out of the student population na yun, nasa lang, let's say 30. Somewhere between 20 to 30 out of mga 10,000 students, for example, which is sobrang liit niya. Magiging wild na ako sa take ko kasi nagiging wild na naman tayo pati sa sakyan ko na lang. Kasi may mga may mga mali ding supervisors sa Pilipinas. Hindi yung mga atin, magaling ang supervisors natin, alam ko talagang sobrang magagaling pati mga expert. Tapos i-wish ko na yung mga estudyante maging mga supervisors din sila. Kasi may mga supervisors na nafe-feel kung necessarily nagde-delay ng students or talagang hindi nakapag-supervise na maayos. Madami pang delayed sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Pag may master students ka na lagpas na ng mga 9-year master student, may problema na doon. May problema na doon. Na hindi lang yan, palagi kasi sa
medyo Asian na mindset din kasi kapag hindi ka graduate, feeling mo yun as a student, kasalanan ng student or kasalanan mo. Parang yung bata, kapag nadapa yung bata, pinapagalitan mo yung bata. Oo. Ganun. Yung mga core na mindset, ganun. Tapos sabihin nila tough Nagsusugat love. mo ito, pinapagalitan mo. Oo. Kung pag di ka graduate, kasalanan mo pa. Kaso, dapat may part na dyan na penalize yung supervisors din. Dapat may assessment Wild both take. ways eh. 'Di ba? Parang kailangan may Oh. assessment sa student kasi baka naman medyo nagkukulang nga. Pero dapat i-assess din yung supervisor na bakit Oo. nga ba ganito yung nangyayari? Kasi kung nagiging trend na lalo, 'di ba? May mga Mm. supervisors na notorious as pa-delay lagi ng estudyante. Oo. How about i-assess sila? Oo, yun nga. 'Di ba? Dito nga sa dito sa institute namin, hindi ko alam kung nag-a-apply to sa lahat ng institutes pero may PhD representatives din kasi, postdoc representatives. Tapos pinupush nila ngayon yung idea na dapat sa start ng PhD parang may contract na parang supervisor-student contract kung ano yung expectations ng PhD student sa kanyang supervisor at ano yung expectations ng supervisor sa kanyang student. Para sa simula pa lang malinaw and maprotektahan syempre both parties sa kanilang mga rights, di ba? Yeah. Oo. So I think well, maganda siyang idea. And I think may certain universities that they do like midterm assessment or something. Kasi minsan okay yung supervisor, okay yung estudyante. Pero yung topic mismo hindi. Oo. So parang nagkakaroon ka ng assessment in between na, uy, kamusta? 'Di ba? Bakit hindi ka nag-move forward? Kasi kung okay pala kayong dalawa, baka yung idea mismo yung kulang sa sa pag-develop. Oo. 'Di ba? Parang sa atin minsan may ganun din nangyayari. Okay yung advisor, okay yung estudyante. Oo. Pero mapapansin, bakit hindi? Walang progress per year. Walang kahit anong mailabas, kahit local conference hindi magawa. Kasi baka mamaya yung topic mismo yung kulang sa alaga pala. Oo. Totoo. Kasi lalo sa level ng PhD student, palaging kayo ng supervisor niyo nun, nagtatry kayo ng something na bago eh. Oo, tapos So hindi necessarily yung yeah. topic na mapuntahan nyo is suitable agad eh. And I think minsan, 'di ba, there's a tendency to be overly ambitious. Na may maisip ka na something mahalaga naman grand. yun. Tapos hindi siya apparently parang hindi pala siya realistic. Pero walang gustong umamin na hindi siya realistic kasi hindi panindigan natin to. Yung ganong mindset. May yung idadagdag ko lang din sa syempre yung pwede mo naman i-hold accountable yung student and supervisor at the same time din. So pwede naman yun kasi pwede namang hindi ginagawa din ng student yung duties niya na dapat ginagawa ng PhD students lalo. Ang PhD students dapat talagang papunta na sa level ng discipline ng postdocs. Pati yung ni-reach mo yung peak ng skill set mo eh. Nag-a-attend ka ng lab meetings. By default na nagiging habit mo na dapat magbasa ng papers. Hindi na nagiging dapat na halimbawa kailangan kang pilitin ng supervisor mo pang gawin yan or pumunta sa lab gawin yung duties mo. Hindi na dapat ganun. Sa MS, mapagbibigyan mo pa yan sa PhD students. So pwede mo i-hold accountable naman ng PhD students din. Kasi syempre, both ways, i-hold mo din accountable lang ang supervisor kapag halimbawa may mga 15-year PhD student ka na, may something na hindi naman ang lala nun. kasi may rule of thumb lang naman to, pati nagbibigay ako ng extreme example. Tapos isipin mo inabot ka ng 8 taon para sa masters tapos 10 pa para sa Oh my God, para sa PhD, sobrang lala. May nakita nga ako before na parang 40 ka naman, 45, 50 ka naman tatapos. Kasi tingin ko isa din yan sa mga sa mga bagay na kung bakit na di-discourage yung example, may mga student na after bachelor's magpo-pursue ng masters. Tapos dahil sa sobrang tagal ng masters, let's say 7 to 8,
nadi-discourage na mag-PhD kasi same Same lang eh. same shit yung mangyayari. Tapos na Tapos, yung work experience sana na na-gain mo over those years, wala na. Kasi sinacrifice mo yung work experience na pwede mong mag-gain sa sa time na maaaral mo sana, parang hindi naging worth it yung ganong sacrifice. So, madi-discourage ka na lang na i-pursue pa further. oo. Tapos may times, di ba, pag halimbawa na-expose ka to research abroad, sasabihin nila na kahit na master's research yung ginagawa mo, pag na-encounter nila, biglang, PhD level na yung ginagawa mo, So, di ba, parang, Actually. hindi step, pwede Actually. palang nag-skip na lang sana ako ng step, di ba? Nagdiretso na sana ako ng PhD. Mas okay na sana. Diretso PhD na lang. Ibabalik ko lang ulit dun sa 1 billion peso question kasi napaisip lang ako kasi yung siyempre sa usapan natin, gaya ng science, nagde-develop siya habang by discussion, tas mag-a-adjust ka. Kasi naisip ko yung, alam mo, 500 postdocs kanina, mag-hire ka, kaso pag pumunta sila, wala silang equipment. So gusto ko sila bigyan ng, dapat may funding. So pwede ko gawing siguro 250, tas may tigto 2 million pa sila na budget sa equipment. Or pwede ko gawing 100, kahit 150 ngayon, tapos mas lakihan yung budget ng experimentalist dun. Kasi mahalaga Pero yung based sa ni Cherry, kulang ata yung 2 million. totoo naman. Sobra. Ipa-face nila yung notorious na procurement ng Pilipinas na binibehind yung science din ng mga dekada. Oo. Ipa-face nila yun. So, well, any fighting chance, ita-take mo na lang, tapos bibigay mo sa next generation. Yeah. Kailangan lang naman talaga ng first step. Oo. Pero ng progress. Maging visible yung mga postdocs din. If-face nila yung procurement nga na talagang decades na. Alam mo, yan din yung isa sa mga hope ko no? Na parang hindi lang sa science, anywhere, mawala yung mga bureaucratic bullshit na nangyayari. Tumakbo yung mga bagay-bagay. Oo. Kasi di ba parang, girl, isang pirma lang ng isang tao, isang linggo nang aabutin. Diba? Oo. Tapos ang daming pagdadaanan ng pirma niyan, di ba? Mula sa baba pataas. Tapos isa-isa lang. Di ba? Pero pwede bang na lang to? I-streamline natin yung proseso. Diba? Ang usong-uso yan yung pipirma na mula sa pinakababa hanggang pinakataas. Mukhang ewan. Tapos may isang runner ka lang, di ba, na siya yung pupunta sa office ni ganito, tapos hihintayin niya na kung gaano katagal magstay sa office na yan, tapos dadalhin niya sa kasunod na office. Kasi otherwise, hindi usad. Sobrang hassle talaga nun. Yung playing devil's advocate, may naman dun, well, may good intentions naman behind itong mga to na napupunta lang sa maling place. Kasi 'di ba yung ganung proseso, gusto mo lang i-check kung alam mo nagbalik ba sila ng mga gamit yung nasa baba, ganun. Para mga clearance, ginawa ko lang example. Kasi at the same time, alam mo pag nadala mo na siya sa kailangan mo ng gamit for a scientific experiment that could change the game for Philippine science. Tapos wala na, patay na yung fighting chance mo kasi dahil din sa process na yun, isang taon mo pa makukuha yung equipment or hindi. Tapos, alam niyo ba na I just realized kasi napag-usapan namin yung PI ko na yung usapang pera, it does not stop at bagging equipment. Kailangan maintenance. Totoo yan. Kasi sa totoo lang, halimbawa, usually nangyayari in NIP is, yung estudyante, marunong magbuting-ting na equipment. Kasi kapag may nangyaring masama, kami na lang yung mag-aayos. Kasi, actually, wala kang pondo pampaayos niyan eh. Di ba? So, actually, mahal din ng pati maintenance cost. It costs a lot.
Oo. So, Tapos sa totoo lang yung... dadaan ka ulit sa proseso ng procurement. Oo! Sa Checkmate. totoo lang. Checkmate. Parang si Thanos lang, no? Parang you cannot deal with your own failure. Where does that lead you? Back to me. Checkmate. Ito nga yung ito yung isang um, piece of thought na ni-wrestle ko din kasi yung maintenance ay mahalagang part ng ng science. Kaso hindi pa or challenge mag-maintain sa Pilipinas eh. Lalo halimbawa kahit ka mga simple lab equipments. Yeah, Kasi that's true. kailangan ng malaking budget, continuous na budget, say decade. At least Tapos ano 1 lang yan decade ng pang-maintain mo ng equipment. Tapos kung lalakihan mo pa yung scale ng experiments mo, idealistic lang din. Kahit gumawa ka halimbawa ng kahit maliit lang na accelerator sa Pilipinas. So na-build mo siya, ngayon kailangan mo i-maintain yan. Ano yung chance ng Pilipinas gawin yun? Ang hirap. Diba? Tapos dapat may ano din for infrastructure kasi for example dito sa amin sa Maxbor, no. Yung mga lasers pwede siyang masira dahil sa humidity lang eh. So kailangan may infrastructure ka din na kayang makontrol yung mga ganyan para hindi masira yung mga bagay sa lab. Yeah, that's true. So sobrang laking pera talaga na kailangan niya, hindi lang sa totoo lang sobrang kulang talaga ng 1 billion. Baka Pero may kung isipin mo kasi yung mga nakita natin sa news, 'di ba? Parang may ganyan naman pala. Anong news? Baka may makulit ka pa ulit na 1 billion. Yeah, di ba? Parang mga 10 tayo. May ganong pera pala na nag-exist eh. Di ba? Alam mo, yun yung nakakalungkot. Kasi tayo naramdaman natin yung struggle eh. Yung normal people can feel the struggle in whatever sector sila ng sa Pilipinas. Hindi lang sa science, kahit yung everyday lives. Tapos makikita mo na, ay, ganun lang. Di ba minamalita mo lang pala yun? Diba? So, nakakalungkot kasi we could have a chance to compete internationally. Pero inalis sa atin yun. Diba? Parang, ang daming Pilipino, ang daming estudyante that could have been good scientists or could have been good in their fields, pero inalisan tayo ng chance for that. We could have stayed kung may proper infrastructure sa Pilipinas, pero kailangan nating umalis kasi hindi tayo ma-accommodate ng Pilipinas. Philippines usually doesn't have postdoc positions for us. So, nakakalungkot. Tatanggalan tayo ng chance na ganyan tapos yung ibibigay sa atin 500 pesos na Noche Buena. Paano nakukuha yung information nyo? may side ako na i-bring up. Parang 2 Big Mac lang yun, no? Ayun na yun, Reggie. Sorry. May side ako na i-bring up kasi dadagdag ko nga lang din pumapalo yan dun sa dahil nga sa mga multo na proyekto. Yung fight ng Pilipino sa Pilipinas ay talagang nawawala, hindi lang sa science na nakakalungkot. Nakita niyo ba yung news na may ghost students din? What? Yung parang may scholarship program tapos may nakasulat na may ghost students pala, hindi totoo yung na nag-exist yung estudyante na yun tapos parang beneficiary siya ng scholarship. Ilang deserving na estudyante ng Pilipinas. Private. May i-bring up ako aside kasi sa pinag-usapan natin kanina, yun nga, yung in terms of fighting chances, may mga scientists na magagaling na tunay sa Pilipinas. Alam mo, mga supervisors natin, magagaling itong mga ito. Talagang decades na sila or going on decades na nagbibuild ng independent, tunay na science. So madami pang sa kanila na madaming mga scientists naman sa Pilipinas. Hindi sobrang dami na
maging majority ng scientists kasi madami. Na yung part na iniisip ko na nakakalungkot kasi siyempre, if they have more, they could, mas may enjoy nila gumawa pa ng science kasi yun nga dahil sa mga, kung mas malaki sana yung, or kung mas maganda yung fighting chance nila, pati ng mga students nila. Kasi I'm sure, nakafocus sila sa mga students din nila. Na gusto kong ma-enjoy nila yung paggawa ng science without so much Yeah. nung hurdles ng procurement. Kasi siguro part siya ng pag view mo sa lens na halimbawa view mo yung sarili mo. So kung may mga audience tayo ng mga postdocs sa ibang bansa din na wala na gaya namin. Now, i-view mo yung lens mo sa bilang scientist sa Pilipinas. Dito mo sa mga lens na ito mabaview sa mga lens na mga tapos may isip mo kung makita mo kung ano, fulfilling ba siya. I'm sure fulfilling. Kasi at the same time, they could do more kung if given more. Tapos yung gusto ko lang yata ipasa na message kasi dun sa paggawa ng science, dapat mahalaga na na-enjoy, ma-deload mo yung, kung gusto mong, yung potential na magawa nila, na makagawa ng high impact science, na di-dilute mo by with their other duties. Yun lang. May teaching load, kung ano-ano pa. But these are real scientists, magagaling na scientists to eh. Actually, totoo yan, no? Sa totoo lang, di ba? Parang, yung mga supervisors natin, nakala natin minsan parang eme-eme lang eh. Pero, ang bigat din ng pangapasan nila eh. Oo. Kasi nagsusupervise sila ng students, bibigyan ka ng teaching, magtuturo siya, bibigyan ka ng admin duties. So, parang napakarami nilang pasan. Kung iisipin mo, 3 trabaho yan eh. 3 trabaho, tapos yung 3 sweldo mo para sa isa. Yan, diba? Ito pala yung gusto ko lang isingit kanina. Ayaw ko sila na maging mga bayani, kasi mga bayani talaga sila eh. Na hinuhold nila yung science ng Pilipinas kahit binibigyan nila fighting chance ng science ng Pilipinas. Kasi ayaw ko sila maging bayani lang. Gusto yung hope is sa lahat ng scientists sa Pilipinas na ma-enjoy din nila yung utilize sila yung maximum potential ng science na magawa nila. Yun lang. Na hindi mo i-excuse lang kung anong hinihingi nila or di mo mabigay dahil bayani ka o hindi. And I think pati yung mga supervisors natin, yung mga siyentisan ng Pilipinas ngayon, no? They started as they just wanted to be people who wanted to do science for science. Diba? Yan, pati tayo, yun yung naging mindset natin. Gusto natin kuha ng science for the sake of science. Pero nangyayari is, ang dami kasi natin kailangan bigla na side obligations na nangyayari. So, yung science, yung passion natin for science, minsan, nagdudwindle eh. Nagda-die out na siya. Oo, kasi parang, hindi nawawala na yung science part, parang nagsasatisfy ka na lang ng requirement na nagiging obligation na lang yung ginagawa mo. Yung passion mo for science, parang slowly fading away. Kaya ang tendency rin, minsan, I would say, na hindi lang tayo nababurnout, pati sila eh. Yung dignity ng scientist sa Pilipinas. Also bring up, dapat dignified ang mga scientists sa Pilipinas na di ko na-feel. Kasi palaging kailangan na silang nanghihingi ng pera, kailangan palaging parang nagmamakaawa ka makakuha ng kahit anong funding. Yung dignity ay halos in question na. So yan yung state na malungkot eh. Nawawala na yung prestige ng pagiging scientist. Actually, once na alam mo yung mga ganong challenges. Kasi sa totoo lang, di ba? I mean, ako kasi ayaw kong i-romanticize yung pagiging scientist. Kasi, di ba, pwede mong sabihin na yung
pagiging scientist para siya sa mga taong may passion for science, mga ganun-ganon. Pero madami kasing mali sa ganung view sa mga scientist. Dapat kasi isipin mo yung mga scientist, tao din yung mga yan. May mga kailangan din yan. And Oo. Yeah. May basic Kailangan- necessities din. so kailangan mo ding ibigay yung mga basic na Oo. mga benefits sa isang na natatanggap sa isang sa pagtatrabaho, di ba? Hindi siya driven by passion only. Oo. Yeah, that's true. And That's itong mga true. sinasabi natin ay hindi natin to sinasabi para ma-discourage yung mga bata no, na mag-pursue ng science. So sinasabi lang natin ito para maging aware sila sa mga magiging challenges na mapi-face nila. Bukod sa challenges na mapi-face nila sa pag-aaral, syempre mahirap mahirap yung mga subject. Oo. May mga ibang challenges din na dadagdag pa doon. So kailangan na Oo. maging aware kayo doon. Oo, lalabanan mo sabay-sabay yung mga yan. Parang ang interesting, no? Parang nung estudyante tayo, yung challenge natin is exams, prob sets, ganyan. Pero parang eventually, we're still doing the same science, pero parang survival mode. Oo. Lalo sa grad school. Yo. I-recap ko lang yung mga sagot natin kasi yung mga sagot natin doon sa 1 billion peso, si Philip ay scholarships. Gusto mo ba, Philip, na graduate scholarships to undergrad o lahat kahit ano? Both. Lahat na. Kasi Oh, yun ano, yung fix ano eh. rin naman eh. Oo. May mga late bloomers din naman kasi. So, di ba? Parang Oo. Mimix mo na lang doon. oo. Tapos si Cherry naman ay equipment. Tapos yung akin mag-hire ng mga postdoc. So, baka pwede natin hati-hatiin or halimbawa may mapulot. May mapulot tayong tigo 1 billion. Who knows? Sana magkatotoo yung maligaw na maleta, no? Oo. Ano yung gagawin mo may 1 billion ka 500 postdocs, diba? Just on a sheer scale, kahit pa wala pang equipment, yun. Yung amount, yung level na pwede mong magawa eh. Na dapat postdocs ang dapat i-hire sa next decade ng Pilipinas. So, Sana magkatotoo. yun na. yun na. Yun na yung episode natin. May gusto ba kayong bigay na final words? Ako, ano lang. Salamat sa pakikinig sa aming mga rants. Pwede sabihin dito eh kasi may yung mga experience nga natin, nag-aral tayong 3 sa Pilipinas tapos na been a while na din since nag-move tayo, but still practicing science, enjoying so madami pa tayong pwedeng i-share na insights. Pwede tayo bumalik, tingnan natin kung after 1 year gumawa ulit tayo ng postdoc episode. Tingnan natin. Ma-update yung mindset natin kung hopeful pa tayo. Tapos every year, may decline. Gusto ko lang i-leave na impression lang din doon sa mga nakikinig sa amin na magandang career ang science at pwede siya maging fulfilling. Hindi siya pang lahat kasi yun nga sinasabi ni Philip, hindi naman necessarily magsusuit sa mindset ng lahat ng tao yung pagiging scientist kasi it requires a constant level ng creativity pati passion for thinking or being curious na hindi mo naman mapipilit sa lahat kasi may kanya-kanyang pinagdadaanan ng mga tao. So kasi dun sa mga ina-acquire yung mga ano ba tawag dito? Yung curiosity pati passion na yan, maganda siyang i-consider. Tapos syempre kami yung isang hope ng podcast namin kaya naman talaga nag-i-exist is to just make this itong mga ideas ito more visible na makita ng next generation. Pati syempre yung current na kung may nakikinig sa amin of importance, maybe can do some action. Yeah, that's true. Act on their own. Ano lang, concrete na idea ko lang. Kasi we cannot do 100 or 100 or 1,000 steps ahead. Kasi still, pwede tayo gumawa ng 1 step or 2 steps at the same time. So just action for that. Yun lang.
Yeah. Baby steps.